Lord, please send some help. Mga kapuso, hindi pa tapos ang bangungot para sa mga Cebuano sa gitna ng patuloy na aftershocks ng magnitude 6.9 na lindol. Mahigit 70 ang patay, kabilang ang isang babaeng nagbuwis ng buhay para masagip ang kanyang pamilya. At mula sa Cebu City, saksi live, si Emil Sumangi. Emil? Maglalagay ng tent ang national government sa mga bakanting lote, katuwang ang Philippine Red Cross. Ito ay alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga kababayan nating ayaw pa ring bumalik sa kanilang mga tirahan at nagpasyang manatili at magpalipas na magdamag sa tabing kalsada dahil sa takot ng sunod-sunod pa ring mga aftershock. Sa gitna ng dilim, kalsada ang nagsilbing kanlungan ng mga residenteng ito sa Medellin, Cebu. Dito na sila naglatag ng sapin para magpalipas ng gabi. Sumabay pa sa kanilang kalbaryo ang pagbuhos ng ulan dahil hindi pa masilungan ang kanilang mga tirahan, ibinalot na ng ilan ang kanilang sarili sa plastik bilang proteksyon. Ang pamilyang ito sa San Remigio, sa kulungan na ng baboy na tulog. Sa plaza naman, pansamantalang nanunuluyan ang ilang taga-Bugo. Hadlok, sir. Grabe katusog. Wa pa ka mauli eh. Wala. Hindi mawala ang pangamba ng mga residente lalo't panay pa rin ang aftershocks na ayon sa FIVOX ay umabot na sa mahigit 2,000. Sa pagsikat ng araw, mas makikita ang matinding epekto ng magnitude 6.9 na lindol. Mga nananawagan ng tulong, pagkain at tubig ang bumungad sa amin sa bahaging ito ng Don Gregorio Antigua sa bayan ng Borbon. Bakit lumabas na kayo dito sa tabing kalsada at dala-dala nyo ito? Bakit? Manghingi na kami ng pagkain, tubig, at saka bigas. Yung bahay nyo, nauuwian nyo ba? Nasa labas na kami, natutulog. Hirap na yun, sir. Ang bahay ng magkapatid na senior citizen na sina Gavino at Leonora napadapa ng pagyanig. Yung kanilang bahay, hindi na ho itsurang bahay at mistulang sinalansan ng mga kahoy na lamang at nagdomino ho dahil po sa lakas ng lindol. Ang survivor na si Lolo Gavino, natagpuan namin malapit sa pagguho. Pilit niya hong kinukumpune yung mga piraso ng kawayan na tali, tapos may sako siya. Dito ho pala yung kanyang higaan, nagkasira-sira. Susubukan niya lahat para makabuo uli ng mapapakinabangan mula ho doon sa mga gamit na sinira ho ng lindol. Kaliwat kanan din ang bakas ng pinsala ng lindol sa San Remigio. Sa Purok Siniguela sa poblasyon, isang malaking uka sa lupa ang lumitaw. Ang uka ng lupa na yon, kailan ho lumitaw? Nung paglindol lang. Doon lang namin nalaman nung pag-evacuate na namin kasi nahulog doon yung pinsan ko. Tapos migaw siya na huwag daw dumaan doon. Sige mo kasi kung simple ba yun o ano ba yun. Isa rin sa mga napuruhan ng sports complex na ito. Mga kapuso, restricted at hindi po pinahihintulutan ang sinumang makapasok dito po sa San Remigio Sports Complex. Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng maganap ang lindol, ipakikita po namin sa inyo kung ano ang naging itsura ng damage sa loob po ng Coliseum mula ng maganap ang nasabing lindol. Sa impormasyong aming natanggap mula po sa mga otoridad, hindi po bababa sa 5 ang nasawi na pawang mga manlalaro ng basketball sa isang liga ng madaganan ng mga gumuhong parte ng Coliseum. Tingnan nyo mga kapuso ang itsura ng pintuan pa lamang ng sports complex. Hindi na ho mapakikinabangan pa. At habang pumapasok ho, hanggang sa marating natin ang basketball court ng Coliseum, ganito po ang madaratnan. Hindi na rin mapapakinabangan dahil ang kisame at ang pader kailangan ng ipacheck sa mga otoridad dahil baka anumang oras gumuho dulot ng mga aftershocks. Mga kapuso, sa likod lamang ng San Remigio Sports Complex, matatagpuan ang opisina ng Traffic Department ng munisipalidad. Pero tingnan niyo po ang itsura ngayon ng tanggapan. Mistulang nawalan ng pala ang struktura. Bumigay ang mga poste at ang bubungan nasa flooring na. Sa aming pag-iikot sa San Remigio,
Nakilala ko si Gemma, ina ng isa sa mga nasawi sa pagguho sa sports complex. Tumayong referee ang bunsong anak niya na si Jude sa paliga ng sangguniang kabataan ng Barangay Poblasyon. Interagency daw ang laban sa pagitan ng mga kawani ng Coast Guard at BFP. Naulihin naman siya pagawas sir nga. Ang motor na lang niya, isa na lang ditong nabilin sa kuan. Gawas niya. Kuan na gid kami nga siya. Usap sa biktima na. Kwento ni Gemma, pahirapan ng retrieval operations kay Jude at kinabukasan na nakahanapan labi. Masakit man gid sa akon kay kamanguran ko ba siya nga anak bata pa. Niya di gid na ako unta madawat. Saon man gid na. Ay natabo naman. Ay di gid na ako unta madawat. Saon man gid na. Ay natabo naman. Abot-abot din ang hinagpis ng mga kaanak ng mga namatay sa Bogot City. Sa isang iglap, nawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang anak ni Juvie na si Lady Jane, iniligtas daw ang pamilya kapalit ang kanyang buhay. Yung anak ko tumatawag sa amin, "Pa, ma, protektahan mo si Bibi." Ginaganon niya lahat. Tinawakan niya. Tumakbo siya patungo sa amin. Yung anak ko natamaan ng bato. Yung mama niya at saka yung kapatid niya. Pinaprotektahan niya. Sabi ng tagapagsalita ng Office of Civil Defense, itinigil ng search and rescue at retrieval operations dahil wala na raw hinahanap ngayon. Lahat ay all accounted for na. Bago ito itigil, pahirapan ang operasyon na kinailangan ng gamitan ng mga jackhammer at iba pang heavy equipment. Bantay kamot, bantay Kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima tulad ng batang lalaking ito na nadaganan ng gumuhong parte ng tinutuluyang two-story pension house. Kasama niyang nasawi ang kanyang ina na sunod na na-recover ng mga rescuer. Umakyat na sa 73 ang mga nasawi sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Ang mga pasyente sa Cebu Provincial Hospital nasa labas pa rin. Kahit tiniyak na ng mga nag-inspeksyong structural engineers, naligtas ang gusali, takot pa raw pumasok sa loob ng ospital ang mga pasyente dahil sa mga aftershock. Sa gitna ng takot at pangamba, malalim na pananampalataya at pag-asa ang kinakapitan ng mga apektadong residente. Salamat lang sa Ginoo nga naluwas sa taon. Salamat kay Lord. Ang hirap pala. Pero okay lang, nandyan naman siya. Pia, ito ang kalsadang patungong Northern Cebu, yung epicentro ng lindol. Kung inyong mapapansin, abala pa ito hanggang sa mga oras na ito. Ang mga sasakyang ito ay mula sa iba't ibang lugar, bukod sa mga government agency na bumibiyahe patungo doon sa mga naapektuhang lugar. May mga private vehicles din na mula sa iba't ibang lugar pa ng Cebu. Mga sibilyan ito, Pia. Nagsasadya silang tunguin at tumbukin yung lugar na apektado ng lindol, dala-dala yung mga relief goods. Sila ay, talaga naman, nakakapangalisag ng balahibo, nag-aabot ng konting tulong sa ating mga kababayang naapektuhan na ngayon, kaya na akin nabanggit ko sa report, ay nananatili sa tabing kalsada at ayaw munang bumalik sa kanilang mga tirahan dulot ng mga aftershocks. Pia. Emil, napakalaking bagay no, na hanggang sa mga oras na ito, talagang 24 oras yung pagdating ng tulong para sa mga kababayan natin na nakaligtas no, sa napakatinding lindol na ito. Pero Emil, kakamustahin ko kasi nabanggit mo no, yung structural integrity ng ilang mga gusali. Halimbawa, yung ospital hindi pa nakakabalik yung mga pasyente dahil may pangamba pa. No? Pero syempre may mga pribadong istruktura din na hindi naman agad-agad mapupuntahan ng mga structural engineer or ng mga city inspector. Ano ba ang abiso na binibigay sa kanila, sa mga residente? Halimbawa, mga dapat nahanapin na senyales sa kanilang mga bahay para matiyak no, na ligtas pang pasukin ito. O meron ba silang mga dapat hanapin, halimbawa mga maliliit na bitak? Safe pa ba yun na pasukin kahit maliit lang yung bitak? Pinapayuhan ng PHIVOLCS, maging ng LGU at ng mga barangay na nakakasakop sa mga lugar na naapektuhan ang mga residente na unang-una, tama ka Pia, i-verify o i-check yung pader ng kanilang mga bahay kung may mga crack. Kung meron man, i-report ito agad sa barangay at ang barangay ang magre-report sa LGU naman para ipa-inspeksyon kaagad ang structural integrity ng kanilang mga bahay.
Papunta naman dito sa mga national buildings o yung mga gusali na pag-aari ng gobyerno, gaya na lamang ng Cebu Provincial Hospital na kanina lamang, ayon na rin sa report ng ating kapusong si Susan Enriquez, ay na-inspeksyon na. At ang binabanggit sa kanyang ulat, para bang sinasabi ng mga otoridad na ligtas na itong balikan at pwede na mag-operate muli ang ospital para sa mga pasyente. Pero nagpasya pa rin ang ilan sa ating mga kababayan, pati na yung ilan sa mga doktor na hindi na muna balikan ng tuluyan yung ospital para na rin sa kaligtasan ng lahat. So yung mga eskwelahan, yung iba pang mga istruktura rito na pinagawa ng gobyerno, yan, Pia, ang masasabi ko sa iyo, hindi pa rin nai-inspeksyon 100% mula na maganap ang lindol dahil unang-una, mukhang kulang sa tauhan. Kaya humihiram ang government offices, pati na ang LGU, ng mga tauhan mula sa mga karatig na probinsya, karatig na regions, para sila isakluluan dito sa pag-iinspeksyon ng mga istruktura kung pwede pa bang tirhan o kailangan na talagang lisanin at i-collapse para na rin sa kaligtasan ng lahat. Pia. Alright, Emil, mag-ingat kayo at maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.